sa Iligan, Lanao del Norte, Prelaturas, Marawi, Lanao del Sur, mauna ang Archdiocese Metropolitan, ang Archdiocese of Uzangues. So mauna ang lokal nga simbahan sa Dupin. Bago tayo magsimula mga kapatid, manalangin muna tayo. Humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga mananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwina'y magalak sa kanyang pagkilos na makapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again, magandang umaga, magandang happy Sunday, magandang gabi o magandang hapon o tanghali sa lahat ng iba't ibang bahagi ng mundo, daigdig, sa ating mga kapatid na mga OFWs, ating mga kapatid dyan sa Luzon, ating kasamang kapwa na Catholic Faith Defender o Safety, lalo na sa ating mga kasamahan sa National sa BOG con Board of Governors sa Catholic Faith Defender, na ang ating presidente si Brad Ryan Mejeliano sa Davao Chapter. So, ngayon, ating talakayin ang ating paggunita o celebrate sa araw ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na ang ating mga kapatid dyan sa Luzon. So, ating talakayin ang pag-celebrate natin sa Christmas o Pasko. Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga kapatid natin sa iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang sikta, tutol sila, palagi silang tinuliksa nila o umataki sila sa ating selebrasyon bilang mga manampalatayang Katoliko sa ating paggunita sa pagselebrar sa araw ng pagsilang ng ating Panginoon. Kung tingnan natin mga kapatid, especially sa ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, para sa kanila ang ating Panginoong Hesus ay isang tao lamang, hindi Diyos. Yun ang isa lang ordinaryong tao na ang kanyang magulang si San Jose at si Santa Maria. Pero si Felix Manalo, kinikilala nila bilang kasali sa Iglesia ni Cristo, ilang kanilang mga member na si Felix Manalo ay anghel. Kawawa ang ating Panginoon, di ba? Lamang palagi si Felix Manalo sa panampalataya ng ating panampalataya ng ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo. Kung ang ating Panginoon Hesus, wala po silang larawan o imahe, di ba? Hindi nila ginawa ng imahe o larawan ng ating Panginoong Hesus. Tutol sila sa mga larawan. Pero mayroon silang malaking larawan o giant nga monument diyan sa sentral sa Luzon sa Iglesia ni Cristo, diyan sa noon sa Diliman sila, saan po sila, Punta Santa Ana, Manila, ang naka-register sa SIC, ang naka-address, di ba? Pero sa ngayon, nandyan na sa Diliman. Ang malaking monumento ni Felix Manalo, sa tuwing birthday si Felix Manalo,
ilang igonita, di ba? Ginulat nila, pumunta sila sa monumento ni Felix Manalo, mag-alay sila ng bulaklak. So, magselebrar po sila sa birthday ni Felix Manalo, pero hindi sila nagselebrar sa birthday ng ating Panginoon Hesus. Na para sa kanila, ang ipaniniwala nila nga si Kristo, ang ating Panginoon Hesus Kristo, ang nagtatag sa kanilang simbahan. Pero wala po silang imahe ng ating Panginoong Hesus, wala sila, hindi nila ginawaan ng larawan, di ba? Sa tuwing na ang si Felix Manalo ay namatay si Felix Manalo, kung tingnan natin ang biography ni Felix Manalo, kailan siya namatay, magselebrar po sila sa death anniversary ni Felix Manalo. Pero hindi po sila magselebrar sa death anniversary ng ating Panginoong Hesus. Kawawang lamang palagi si Felix Manalo, di ba? Kailan po ba namatay si Felix Manalo? Namatay po si Felix Manalo noong kung base po tayo sa kanilang Pasugong Magasin, noong April 1998 sa pahina 8, namatay si Felix Manalo sa madaling araw, alas 2 merong oras, 2:35 AM sa buwan ng Abril 12, 1963. So, sa panahon, sa tuwing Abril 12, magselebrar po sila sa death anniversary ni Felix Manalo, ang ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo. Pero hindi po sila, never po sila nagselebrar sa death anniversary ng ating Panginoong Hesus. Pero tayong mga Katoliko, mayroon tayong pakilala natin sa ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, 100% na Diyos, 100% na tao, dual nature, both human and divine, hypostatic union. At mayroon tayong mga larawan ng ating Panginoon mula pa sa siya ay isang sanggol, yung imahe natin ni Senyor Santo Niño, hanggang na lumaki siya, ang kaniyang edad nasa 12, meron tayong imahen, hanggang na bininyagan siya ni San Juan Bautista, kaniyang edad is 30, diba? 30 years old, hanggang na ang ating Panginoon ay buhat ng cross patungong Kalbaryo. O yun ang imahe natin sa Black Nazarene sa Quiapo, di ba? Nagbuhat po siya ng cross. So, patungong Kalbaryo, meron tayong imahe. Hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, meron tayong kanang risen Christ. Meron tayong imahe. So, kompleto po tayo ng imahe ng ating Panginoong Hesus. Pero ang inilagay natin diyan sa simbahan, diyan sa may altar, ang yung nakapako siya sa cross. So, mayroon tayong kumpletong imahe o larawan ng ating Panginoong Hesus. Sa tuwing araw ng pagkatao o araw ng pagsilang ng ating Panginoon, ating igonita, nagselebrar po tayo sa death anniversary ng ating Panginoon bilang mga Katoliko. Nag-celebrate po tayo, so kumpleto po ang ating celebration. Pero sa totoo lang mga kapatid, isa lang po ka punto na si Felix Manalo ay hindi nakalamang ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang ating Panginoong Hesus, namatay po siya, pagdating ng ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Pero si Felix Manalo, namatay noong Abril 12, 1963, hanggang ngayon, hindi nabubuhay, hindi muling nabuhay. Di ba? So, hindi lang yun yun na punto, yun lang ang hindi nakalamang si Felix Manalo sa ating Panginoong Hesus. Pero ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga panampalataya, especially mga born again, mga SDA, iba pang mga kapatid natin, para sa kanila, hindi yun ang pagselebrar po natin sa Christmas ay celebration po yon ng mga pagano.
Maliban dyan mga kapatid, wala, para sa kana, walang isang tao, kaninong tao nga nakaalam kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon Hesus, kailan isilang ating Panginoon Hesus. Meaning, walang record, hindi po na-rehistro ang ating Panginoon Hesus para sa kanila. Yun ang mga argumento nila mga kapatid para po sila tutol sa ating pagselebrar sa Pasko o Christmas. Pero sa to si mga kapatid, hindi po sila maniniwala ng Pasko, pero hindi sila magselebra ng Pasko, pero pag hindi sila bigyan ng bonus mga kapatid kung saan sila nagtatrabaho, para magagalit sa mga kapatid sa amin sa Bisaya, makigbuno. Hindi sa bigyan ng bonus, makigbuno sila sa amin sa Bisaya. So, maliban dyan, hindi sila manilawan ng Pasko, pero sila po ang hari ng pamasko. Di ba? Yung membro ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mag-penetrate ng yung manaygon po sila mga kapatid, no? Di ba? Yung term na itong panaygon sa na magdala ng gitar, dalawa po sila, diyan umaawit ng ang iba, hindi yung awit ng Pasko. Pagkatapos, meron silang inaabot na anabutan ka ng sobre para magbigay ka sa kanilang talimpe, parang Pasko alay, di ba? Sa amin, mayroong isang tao noon na tinatawag namin Pasko alay, kahit hindi Pasko, mamamasko siya. So, yon ang mga barahan nila mga kapatid na malaking kamalian o kasalanan, kasinungalingan ang ating pagselebrar sa Pasko o Christmas. Isa sa gagamitin ng ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo, ng kanilang mga ministro, ang isang libro ng Simbahang Katoliko, ang librong Handbook of the Christian Feast and Customs by Reverend Father Francis Wisher. Mayroong imprimatur na si Richard G. Cushing, D.D., Archbishop of Boston. Sa pahina 6 mga kapatid, ganito po ang mababasa. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelius, noong 275 Anno Domini, had celebrated the feast of the sun god. Yung ibig sabihin na Sol Invictus feast, the feast of the sun god, yung the conquered sun, yung sun na araw, di ba? Yung nagbigay natin ng kaning liwanag. So, yon para sa kanila. On that day, December 25 was called the birthday of the sun. So, malinaw mga kapatid na ang Disyembre 25, celebration po yon sa mga pagano, yung mga pagan people. Yung tinatawag na Sol Invictus, the conquered sun, na may tuturing nilang birthday of the sun. Yung sun na araw, yung araw, di ba? Yun. Yeah. Para sa na, nagselebra po sila noon pang 275 Anno Domini. So, malinaw na ang selebrasyon ng Simbahang Katoliko bilang mga Katoliko sa pagkatao o pagsilang ng ating Panginoon Hesus, kailan siya pinanak para sa atin, December 25, December 25, selebrasyon po yun ng mga pagano mga kapatid. Ayon sa aklat ng sariling aklat nating mga Katoliko na ang imprimatur
na si isang arsobispo na si Archbishop Richard G. Cushing. Maliban dyan mga kapatid, iba pang libro, aklat ng Simbahang Katoliko nang gagamitin nila sa pagtutol ng ating selebrasyon ng Kapaskuhan o Christmas. Ang isang libro ng Simbahang Katoliko na tawag na naguluhan po o title po ng The Externals of the Catholic Church by Right Reverend John F. Sullivan, D.D. Imprimatur Francis G. Spellman, D.D. Archbishop New York. Sa pahina 132 mga kapatid, ganito po ang mababasa. In fact, the feast of Christmas was not celebrated in those earliest days of Christianity. About the end of the 4th century, the practice was established of having a few days of preparation for the proper observance of that great festival. So, simula po mga kapatid ang pagsilibrar nating mga Katoliko sa Christmas o Pasko ng pagsilang ating Panginoon sa sa tuig po ng taon po na kung tingnan natin 4th century na mga kapatid. So, panahon po sa mga apostoles para sa hindi ang mga apostoles celebrar sa araw ng pagsilang ng ating Panginoon Hesus. So, imbento lang yun ng Simbahang Katoliko. Diba? Imbento lang yun ng Simbahang Katoliko sa mga Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Malinaw na malinaw, nagsimula ang pagselebrar ng Christmas o Pasko ng pagsilang ating Panginoon noong 4th century na nagsimula mga kapatid. Yon ang mga gagamitin nila. Maliban dyan mga kapatid, iba pang mga libro natin mga Katoliko ang gagamitin nila para pagtutol sa ating selebrasyon. Ipaniniwala nila nga ang ating pagselebrar sa pagsilang ng Panginoong Hesus sa December 25 bilang Christmas. Para sa kanila, selebrasyon yun ng mga pagano. Isa pang libro ng Simbahang Katoliko, aklat ng Simbahang Katoliko nga naguluhan po ng Radio Replies, 3rd volume by Fathers Zimbol and Curti, page 164, paragraph 690. Ganito po ang mababasa natin mga kapatid. In what year and on what day was Christ born? In what year and on what day was Christ born? Mayroong question mark mga kapatid. It is probable that he was born on December 25th, our present Christmas day. I see that this is probable because there is really no strict proof in favor of the exact day. So yun ang mga aklat natin, sarili nating aklat na gagamitin nila para pagtutol sa ating selebrasyon bilang mga Katoliko sa araw ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Kung wala pong sumasagot sa kanilang mga ginagamit mga kapatid ng mga aklat ng Simbahang Katoliko, para sa mga kapatid natin na walang alam ng ating pananampalataya, yung mayroon tayong kasabihan mga kapatid, kung ang kasinungalingan ay palaging ulit-ulitin para ng totoo, para ng tunay, para sa mga kapatid natin nga hindi nila alam ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa ating pagselebrar sa pagsilang ng ating Panginoon Hesus. So, ating sasagutin punto por punto mga kapatid. Unang-una, yung aligasyon nila, wala pong isang tao, kaninong tao nga nakaalam kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Yun ang una nating puntong sasagutin. Lalong-lalo na ang halos lahat. Pero mayroong ibang mga sikta ngayon, ibang mga branches sa born again,
yung ating kapatid nga mga Happy Church, mag-celebrate po sila. Yun na, celebrate po sila. Meron silang, hindi yun na ituturing simbang gabi, pero para sa kanila, 9 mornings. 9 mornings ang tawag nila. Di ba? Pero hindi yun ituturing na simbang gabi o misa de gallo, kaya wala naman silang misa eh. So para sa kanila, 9 mornings. Sa Tuesday na ang ating mga kapatid na mga manampalatayang Katoliko na gagamitan na nila sa ang termino na 9 mornings, na kompleto po ninyo ang 9 mornings para kanila. So, malaking kamalian diyan mga kapatid ang ating Misa Aguinaldo, Misa de Gallo. So, sa simbahang Katoliko lang po, pero ang ibang mga sikta, ating mga kapatid na mga Pilipinista, Philippine Independent Church o Filipina Independente, Iglesia Independente, meron din silang kanang selebrasyon, yung tinatawag natin na Misa de Gallo o simbang gabi. Meron silang misa din, pero kung maituturing natin sa Tuesday nga para sa atin, isa lang yung pirated mga kapatid. Diba? So, unang punto, hindi po tayo sang-ayon na para sa kanila wala pong sinong nakaalam sa pagkatao ng ating Panginoon Sus o hindi nakarehistro. Walang record po na nakarehistro ang ating Panginoon Sus ang pagsilang noong panahon sa pagsilang ng ating Panginoon Sus, kailan siya ipinanganak. I beg to disagree mga kapatid. Bakit po? Mayroon tayong basis mga kapatid. Unang-una, ating babasahin ang Ebanghelyo po ni San Lucas, St. Luke chapter 2, verses 1 to 7. Ating babasahin. Makikita natin mga kapatid na nakarecord ang pagsilang ng ating Panginoon. So nakarehistro. Ating babasahin. Nang panahong yaon, inuutos ng Emperador Augusto na magpatala, sa amin sa Bisaya, magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa kanilang sariling bayan upang magparehistro po, di ba? Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Sa mantalang naroroon sila, dumating ang oras na panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So, malinaw na kapatid, sa panahon na naganap na pagpatatala o maituturing nating senso o census, yung pag-iha po sa mga lahat ng mga katauhan sa isang bayan. Sa amin may tuturing na itong census, dati ang yung isang ahensya ng gobyerno, National Statistics Office, sa ngayon Philippine Statistics Authority na, di ba? PSA. So, mayroong naganap na
senso o census, pagpatatala sa lahat ng mga nakatira sa naturang bayan, naturang lugar. Sa panahon na sila po ay magpatatala, ipinanganak ni Mama Mary, Maria, ang batang Hesus. So, malinaw na sa panahon ng ating Panginoon ay ipinanganak, sinilang ating Panginoon Hesus sa panahon ng pagpatatala. So, nakarehistro, mayroong record. Di ba? So, ang ating argumento, mga kapatid, kung ang isang tao, hindi siya na-rehistro, so hindi niya alam kailan siya na ipinganak. Sinilang, di ba? So hindi niya alam ilan ang kanyang edad, di ba? Paano niya bibilangin ang kanyang edad na hindi niya alam kung kailan siya na isinilang, di ba? Hindi siya nakarehistro. So hindi niya mabilang yung mga kapatid natin mga illiterate, hindi niya alam, hindi nakarehistro sa tuwing na sila ay isinilang, hindi nila alam kung kailan ang kanilang edad, di ba? So, ang nangyari, maituturing na late registration. At tingnan na lang ang mukha ng isang tao. Yung, tingnan na lang, pero mayroong tao nga, bata pa, pero ang kanyang edad, pero ang kanyang mukha ay matanda na, di ba? So, tingnan na lang ang profile niya. Ito, halimbawa, ito si Brad Juber. Tingnan natin kanyang mukha. Baka mga 40 ang kanyang edad, di ba? Yun sa amin, haka-haka na lang, yung mga kapatid. So, pero ang ating Panginoon, kung tingnan natin ang Biblia, dito muna tayo sa biblical foundation, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus, mayroong edad. Maliban dyan, mga kapatid, sa panahon na sinilang ating Panginoon, sa 8 araw, dinala siya ni San Jose sa templo at yung maituturing natin na yung seremonyas ng paglilinis, di ba? Circumcision. Pero maliban dyan, kung tingnan natin ang Matthew 2:16, si Herodes po mga kapatid, nag-utos po sa kanyang mga katauhan na hahanapin ang bata. Kay may balak po siya nga patayin ang bata, di ba? Kung ating basahin ang Matthew 12:16. Maliban dyan, sa 8 araw, kung tingnan natin sa Lucas 2:22 hanggang 24, sa 8 araw na ipinganak, isilang ang ating Panginoon Hesus, si San Jose at si Virgen Maria nagpunta sa templo para po masirkumsasyonan ang ating Panginoong Hesus. So, mayroon ng pagbilang sa araw, 8 araw. Mula na siya ay sinilang. So, mayroon ng pagbilang sa araw. Kung tingnan natin ang Lucas 2:42, sa 12 na ang 12 taon na ang ating Panginoon Hesus, nagpunta po sila sa isang piyesta. Sa Bisaya, Pangilin. So, mayroong edad po ng ating Panginoon, 12. 12 years old ang ating Panginoong Hesus. Ating basahin muna ang Lucas 2:42, mga kapatid, para po ating mapatunayan na ang ating Panginoong Hesus ay mayroong edad. So, mayroon siyang edad. So, nakarehistro po siya. Kaya paano po bilangin ang kanyang edad kung wala po siya nakarehistro? Di ba? So, ang unang nakaalam sa kanyang pagkatao, sa pagsilang niya, ay kanyang ina, ang kanyang mga magulang. Pangalawa, yung mga may tuturing natin sa termino natin ngayon ay 3 kings, yung mga astrologers, the 3 kings, di ba? Sila po ang
saksi po ng sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Mga three wise men, di ba? Pero kung tingnan natin ang Luke chapter 2 verse 44, at nang 12 taon na siya, Hesus, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. So, malinaw na ang edad po nating Panginoong Hesus, 12. Nagpunta po sila sa isang pista. Sa panahon ng ating Panginoon Hesus ay binabautismo ni San Juan Bautista, ilan po ang kanyang edad? Mayroon din pa rin siyang edad na nakarecord dyan sa Biblia. So, pag mayroon kayong edad, mayroon narehistro po kayo, di ba? So, malaking kamalian, kasinungalingan ang pagsabi ng ating mga kapatid sa ibang mga panampalataya, ibang sikta, na walang isang tao nakaalam sa pagsilang ng ating Panginoon Hesus, hindi nakarehistro. So, Biblia ang ating ginagamit na malinaw na sa Lucas 2:1 hanggang 7, nakarehistro ang ating Panginoon. Sa maliban dyan, mayroon siyang edad, di ba? So, ating babasahin ang Lucas 3:23, mga kapatid, kung ilang taon, ilang edad ang ating Panginoon na sa panahon na siya ay bininyagan o binabautismuhan ni San Juan Bautista. Magtatatlongpong taon. Ano po? Magtatatlongpong taon. So, 33 years old ang ating Panginoong Hesus. At 30 years old. Magtatatlongpong taon. So, 30 na si Hesus nang magsimula siyang mangaral ayon sa palagay ng mga tao. Siya ay anak ni Jose na anak ni Heli. So, malinaw na sa panahon na bininyagan ang ating Panginoon Hesus ni San Juan Bautista, ang kanyang edad is 30 taon, 30 years old. So, yon ang ating pagpapatunay na nakarehistro ang ating Panginoong Hesus, on the record ang kanyang pagsilang, kay sa panahon sa iyong pagsilang, naganap ang pagpatatala, di ba? Yung census. So, ni Emperador Serenio. So, nakarehistro. So, malaking kasinungalingan o kamalian ang kanilang sinasabi na wala pong nakaalam sa pagkatao ng ating Panginoon Hesus, hindi po nakarehistro ang pagkatao ng ating Panginoon Hesus. Malaking kasinungalingan. Based lang po tayo sa Biblia kay napatunayan natin na nakarehistro ang ating Panginoon Hesus. So, sa logic, mga kapatid, kay nakarehistro, mayroon siyang edad. So, napatunayan natin sa Biblia na ang ating Panginoon Hesus, 12 ang kanyang edad. Nagpunta sila sa Jerusalem sa isang pista. 30 taon ang kanyang edad. Biniligan siya ni San Juan Bautista. Nagsimula ang kanyang pagangaral, tinatawag natin na public ministry ng ating Panginoong Hesus. So, yun ang unang punto sa ating pagsagot sa kanilang paratang na hindi nakarehistro ang ating Panginoong Hesus. Ikaw punto, pero mag-break po tayo sa alas 7, mga kapatid. Mayroong station break at saka mayroong mga commercial advertisement. Ang ikaw punto, mga kapatid, yung para sa kanila nga ang ipapaniwala nila nga ang ating pagselebrar sa Kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoon Hesus kung Christmas, selebrasyon po yun ng mga pagano. Ating ulitin natin pagbasa ang isang libro na ginagamit nila para sagot natin punto por punto.
So, ang naturang libro, Handbook of Christian Faith and Customs by Reverend Father Francis Fisher, Imprimatur, isang Arsobispo, Archbishop Richard G. Cushing, Archbishop Boston sa page 60. And ito po ang mababasa, the choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans from the time of Emperor Aurelius, 275 AD, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered god, unconquered sun. On that day, December 25 was called the birthday of the sun. So malinaw na kapatid, para sa kanila nga yung celebration natin sa tuwing December 25, birthday pala yun ng sun god, yung araw na nagbigay natin ng liwanag, di ba? Yun ang selebrasyon ng mga pagano. Pero hindi nila pinutol nila mga kapatid ang naturang libro. Hindi nila binabasa ang karugtong. Mayroong karugtong mga kapatid sa naturang libro sa pahina 61. Diyan lang sila sa 60, pahina 60 nakabase. Kung tingnan natin, di ba? Pahina 60 lang po sila ang ilang ginagamit. Pero hindi nila binabasa ang karugtong sa pahina 61. Ano po ba ang mababasa natin sa pahina 61? It has sometimes been said that the Nativity is the only Christianized pagan festival. However, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian. On the same day, Christmas itself, the feast, its meaning and message, it is in no way connected with any pagan mythology or Yule rite. So malinaw na malinaw nga dalawa po ang selebrasyon sa panahong iyon sa December 25. Mayroong selebrasyon sa birthday of the sun, yung araw, at saka ang ating pagselebrar sa birthday ng ating Panginoong Hesus na tinatawag nating Christmas. Dalawa po yun mga kapatid. Di ba? So malaking kasinungalingan ang paggamit nila sa naturang libro. Maliban dyan mga kapatid, kung tingnan natin ang pangalawang libro, pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, mag-break muna tayo sa mayroong pipilan, mayroong ilan ng mga commercial o advertisement na ating ipalabas para po tayo, yun ang aming hanap buhay mga kapatid. Yun ang aming hanap buhay. So, sa ating mga kapatid sa live safety, maghinto muna tayo ilang minuto, then patuloy ta, pero aking burahin muna natin. Radyo, mga sa radyo, palihog.